For today's video, papakita ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng backing na may groove sa gilid. Ayan, kung mapapansin nyo dyan. Sinusuot natin yung plywood dyan sa may groove. Mas malinis kasi tignan pagka ganyan yung nangyari ng backing natin. Ayan, papakita ko sa inyo paano ko siya ginagawa. Ayan, smooth nga lang siya. Napakadali niya lang ipasok. Gamit nga lang ito ng ating table saw. Nag-allowance ako ng 1/4 mula sa table saw na yan, sa guide niya. Kung mapansin nyo yan, 1/4 lang yan. 1/4 yung lalim niya. 1/4 din yung sa gilid niya. Yan, papadaanin ko lang lahat muna ng gilid. Ginagawa ko to bago natin i-build yung ating board. Kasi hindi na natin pwedeng gawin to pagka nakabuild na yung board niya. Hindi na natin maabot ng router to kung router yung gagamitin natin. Hindi na natin naaabutin yung gilid. Kaya kailangan, bago natin siya i-build, mag-groove na tayo. Ito yung pinaka-upper part niya. Ay, yung pinaka nasa taas niya. Ayan. Kung mapapansin nyo, may plywood ako na 1/4. Yun yung naging sukatan ko dyan para kumasya yung plywood dyan sa groove. Nilakihan ko lang siya ng konti sa plywood na 1/4 para hindi tayo mahirapang magsuot pagka magbabaking na tayo. Minarkingan ko nga lang yan para matandaan ko kung gaano kalaki ang i-adjust natin sa kanya. After ko siya maguhitan, mapapansin nyo, in-adjust ko na nga lang siya para dun sa sukat na 1/4. Ayan. Ayan, may nag-allowance lang ako sa kanya na konti para hindi masyadong masikip pagka nagsuot tayo ng plywood. Nagyan ko siya ng allowance. Ayan. Mas malinis kasi tingnan kapag ganito yung ating klase ng pagkababaking kaysa yung tinatapal sa likod. Itong ganito pamamaraan, ngayon ko lang ito ginawa. First time ko lang ito ginawa. Pero nadali naman natin kahit na first time natin ginawa ito. Merong sa gitna siyang naiwan dahil medyo malapad na konti yung ginawa natin dito nga. Mahigit 1/4 dahil 3M lang yung sukat ng blade natin kaya pinait ko na lang siya. Yan, kailangan pasok na ganyan yung ating 1/4 na plywood. Yan, ganyan kailangan sa slides niya. Yan, gagawin din natin to sa iba pang mga panel. Yan, ito yung pinaka side niya. Side panel niya, bali dalawa. Right and left panel. Yan, may groove na siya. 1/4 na plywood. Kailangan sukatin din natin kung talagang sukat ba siya o hindi ba siya hassle ipasok. Kailangan na iuusad natin yung 1/4 na plywood na yan dyan sa may groove na yan para pagka nagsuot tayo ng plywood na backing niya, hindi tayo mahirapan. Yan, pagka ganyan smooth na, okay na siya. Pwede rin natin itong padaanan ng liha para hindi tayo mahirapan. Para mas lalo maging smooth yung takbo ng plywood niya sa backing. Tama ko na nga rin pala rito yung pag-build natin para makita natin na talagang bago natin siya i-build, kailangan naka-groove na rin tayo sa paikot ng ating backing. Medyo mataas tong ginagawa natin shurak tong ginagawa ko na to, medyo mataas to, kaya ganun na nga lang naisipan kung gawing backing kasi mas possible kasi to na nililipat-lipat din to na mas maganda kasi kahit paano nakikita yung likod niya. Pagka ganung posisyon yung likod niya, maganda siyang tignan. Unlike yung pagka nakabuild lang naman siya o nakabuild in siya na tulad ng mga hanging cabinet, pwede rin naman kahit hindi na ganoon dahil hindi naman natin natanggal yun. Hindi naman na makikita yung pinakalikod niya. Pero sa mga malilit na drawer, mga bedside table, maganda ganitong uri ng pagbabaking para malinis siyang tignan. Sa paglalagay ng mga shelf na yan, kailangan medyo nakaangat siya. Huwag nyo tatamat sa may groove para hindi tamaan to pag nagsuot tayo ng backing. Mamaya papakita ko sa inyo ano ibig ko sabihin dyan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ito yung pinaka-backing niya. Ito yung ating gagawing tatabasin natin yung plywood na 1/4 para dito sa backing. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kailangan medyo nakaangat yung ating shelves na mga nilalagay doon. Ayan o. Ayan. Kailangan buhay na buhay yan kanyang groove dyan. O walang nakaharang para pag sinuot natin yung ating backing dyan, hindi siya maharangan o dire-diretso yung pasok niya. Yan. 1/4 lang din yung depth niyan. Pati yung width niya is 1/4 mahigit para hindi tayo mahirapan magsuot. Ito yung pinaka-top niya. Ito yung top niya. Ayan, naka-groove din siya. Nakapantay siya dapat na ganyan. Ayan, nakapantay siya dapat na ganyan. Sa pag sukat naman na to, mula dun sa pinakailalim niya,
Hindi sa ayan, pinakaloob niya to. Ayan, is 86.5. 86.5 nag-allowance ka na ako dito ng 1 cm para sa umabot yung pinaka-plywood na yan sa pinaka-groove niya. Medyo mas maluwag lang siya ng konti para mas madali natin may pasok yung plywood na yan. Hindi siya sikip na sikip. Kailangan may allowance tayo kahit mga 2 mm lang. O 3 mm, okay lang din naman yun. Yan. Maganda siyang tignan pagka ganyan. Talagang mapapansin niya maganda siyang tignan. Flat na flat siya. Representable siyang tignan. Ayan. Pati rito sa taas niya, ayan. Flat na flat siya. Kailangan talaga mag-groove din yung pinakataas niya doon para hindi nakikita yung plywood. Ayan. Kapag pako niyan, kung papawaan nyo, doon na lang sa pinaka-shelves niya. Tsaka nyo na lang siya lalagyan ng glue para mas maging matibay siya. Ayan, kung papansin nyo dito sa loob, ayan, papansin nyo, yan talaga nakapit siya. Wala pang pako yan, pero nakapit pa siya. Ayan. Tatanggalin ko pa naman yan dahil pipinturahan ko muna siya. Okay, thanks for watching.